Keyboard Immortal Chapter 21 hanggang 25. Hindi yan. Mabilis na umiwas ng tingin si Ji Shaoxi. Hindi ko inakalang ganoon kaganda ang itsura mo. Nahiya siyang tingnan ito ng mabuti habang nasa tubig kanina, at ngayon lang niya nasal-ayan ng mabuti ang itsura nito. Oo nga, doon sa aking bayan, binansagan ako ng aking pamilya at mga kaibigan na Daniel Wu ng Sanlatan. Tuwang-tuwa si Zuan nang makilala siya ng isang dilag. Nang banggitin ni Cheng Shouping na kinuha siya ng unang binibini ng angkan ng Chu bilang asawa dahil sa kanyang hitsura, naisip niya na pagdidilalang iyon. Tila ang kanyang hitsura ay itinuturing na namumukod-tangi sa mundong ito. Isa. Sino si Daniel Wu? Naguguluhang tanong ni Ji Shaoxi. Isa siya sa pinakamagandang lalaki sa aking bayan, sagot ni Zuan habang nagsisimulang alalahanin ang kanyang ibang mundo. Namimiss niya ang kanyang cellphone at internet, at ang pagkabagot ng kawalan ng magawa ay talagang nakakainis sa kanya. Medyo namula ang mukha ni Ji Shaoxi. Bigla niyang sinabi, hindi ka mabuting tao. Bakit ganoon? Nagulat si Zuan. Bagamat medyo inosente ang dalaga, walang duda na mas malakas ito kaysa sa kanya. Kung tatalikod siya laban sa kanya ngayon, maaaring magdulot ito ng gulo. Sabi mo hinahabol ka ng mga Asrip Wolves, at bigla kang nahulog sa tubig dahil sa pagkataranta. Gayunpaman, walang bakas ng Asrip Wolf sa lugar na ito. Isa pa, maayos na nakatupi ang mga damit mo sa pampang ng ilog, ibig sabihin ay relax ka habang papasok ka sa tubig. Ang sitwasyon ay ibang-iba sa inilarawan mo, sabi ni Ji Shaoxi habang itinuturo ang mga marka sa lupa. Siya ay inosente, ngunit hindi siya isang tanga. Natawa si Zuan sa kahihiyan. Gayunpaman, ang oras na ginugol nila sa pag-uusap ay nagbigay sa kanya ng mahusay na pag-unawa sa personalidad nito. Mabilis niyang ipinaliwanag, ayokong magsinungaling sa iyo, ngunit natatakot ako na baka hindi mo maintindihan, lalo na't isinasaalang-alang ang sitwasyon natin. Kaya ko nga ito ikinukwento. Gayunpaman, totoo na nawalan ako ng malay at tinangay pababa ng agos. Tinitiyak ko sa iyo na hindi ako nagsisinungaling tungkol doon. Ganoon ba? Pinaghihinalaang sinuri siya ni Ji Shaoxi mula ulo hanggang paa. Mukhang nasa perpektong kondisyon ka naman. Mukhang hindi ka naman may sakit sa paningin ko. Bigyan mo ako ng kamay. Medyo naguluhan si Zuan, pero may kung anong ekspresyon sa mukha niya na nagpapahirap sa kanya na tumanggi. Masunurin niyang iniabot ang kamay. Tatlong nagyayelong daliri ang dumampi sa kanyang pulso, at sa sandaling iyon, si Ji Shaoxi ay nagiba ang anyo, ang kanyang banayad na lamang ay napalitan ng hindi inaasahang kahigpitan. Kahit ang isang madaldal na tulad ni Zuan ay hindi nang ahas na magsalita dahil sa takot na maputol ang kanyang sasabihin. Naiintindihan ko, may problema nga sa iyong Sea of Yin Pulse, binawi ni Ji Shaoxi ang kanyang mga daliri. Nabawasan ang kanyang pag-aalala sa kanya, napalitan ng awa. Natatakot akong kulang ako sa kakayahan para gamutin ka. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala. Dapat ay kaya na ito ng aking ama. Nang makita ang dalagang nakatingin sa ibabang bahagi ng katawan nito ng may simpatiya, nakaramdam si Zuan ng luha sa kanyang mga mata. Sinong lalaki ang handang magpakita ng kahinaan sa isang babae? Gusto niya itong asarin, ngunit ngayong nakita na niya ang kalagayan nito. Nakakahiya. Pinagsisihan ni Zuan ang masunerang pagbibigay ng braso sa kanya. Pero paano niya malalaman na ang dalagang ito ay isang mahusay na manggagamot? Sandali lang, Ji ang apelyido niya, at magaling din siya sa medisina. Hindi naman siguro nagkataon lang yun, di ba? Maaari ko bang itanong kung sino ang iyong ama? Sumagot si Ji Shaoxi nang may matamis na ngiti, ang aking ama ay si Ji Dengto. Medyo sikat siya sa Bright Moon City, kaya maaaring narinig mo na ang tungkol sa kanya. Hindi siya sigurado sa kanya, ngunit isinantabi niya ang kanyang pag-aalala matapos malaman ang tungkol sa kanyang sakit. Ang naunang insidente ng pagsilip ay tiyak na isang hindi sinasadyang pagkakataon. Banal na manggagamot Ji. Nabalitaan ko na ang tungkol sa kanya, sagot ni Zuan. Naisip niyang sabihin sa kanya kung paano siya dinala rito ng gawain ni banal na manggagamot Ji, ngunit naisip niyang huwag na lang. Napagkamalan niyang nag-aalala sa sakit ang tila walang focus na tingin nito, kaya agad niya itong inalo. Huwag kang mag-alala, iuuwi kita para makilala ang tatay ko. Dapat ay may paraan siya para gamutin ka. Pero kailangan ko pa ring mangolekta ng mga gobaw. Nagduda si Zuan sa alok ni Ji Shaoxi na tumulong. Nakita niya kung gaano kamahal ng divine physician na si Ji ang pera, at hindi siya nagatubiling patayin ang kanyang anak sa publiko. Maliit ang posibilidad na may isang taong tulad niya na tutulong sa kanya kung hindi niya matatapos ang gawain. Nag-alangan si Ji Shaoxi sa sinabi niya. Pero dahil sa lakas mo, natatakot ako na. Napakalinaw ng ibig niyang sabihin. Hindi naman sa gusto kitang maliitin, pero ang lakas mo talaga ay basura. Tumawa si Zuan bilang tugon. Nabalisa rin ako sa bagay na ito, pero nakaisip ako ng paraan pagkatapos kitang makilala. Pagkatapos mo akong makilala, tila hindi sigurado si Ji Shaoxi. Pero nasa ikatlong ranggo pa lang ako. Kung gagamitin ko ang dumi ng dragon, ang mga Asrip Wolves na iyon ay mananatili lamang sa malayo hanggat maaari. Tungkol naman sa pampakalma, naubos ko na lahat noong nakipag-ugnayan ako sa Crazy Red-Eyed Rhino. Para kay Zuan, tila isang maliit na himala lamang ang kaligtasan ng dalagang ito. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang mga baraha sa isang estranghero nang walang pag-aalinlangan. Hindi ba niya naisip ang posibilidad na ito ay isang masamang tao?
Marahil ay naniniwala siyang hindi niya kailangang ipagtanggol ang sarili laban sa isang taong may ganitong kalagayan. Huwag kang mag-alala, hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya kung ayusin ito ng mag-isa, sagot ni Zuan ng may palihim ng ngiti. Nabanggit mo kanina na ang crazy red-eyed rhino ay napaka-agresibo. Oo nga, tumanggo si Ji Shaoxi. Nanlaki ang mga mata niya ng mapagtanto. Balak mo bang gamitin ang crazy red-eyed rhino para harapin ang mga Asrip wolves na iyon? Kahit na makapal ang balat ng crazy red-eyed rhino, mas mabagal ito kaysa sa mga Asrip wolves na iyon. Mahirap para dito na patayin sila. Hindi lang iyon, tila nakarating na sa ikatlong ranggo ang pinuno ng mga Asrip wolves. Sa isang totoong laban, natatakot ako na ang crazy red-eyed rhino ay hindi makakalaban nila. May naisip akong ideya, sagot ni Zuan, misteryosong nakangiti pa rin. Naglakad siya pababa ng agos. Sumunod naman si Ji Shaoxi, na naguguluhan pa rin. Bumalik sila sa lugar kung saan nila unang nakilala, at nakita nilang nagsisimula ng magising ang crazy red-eyed rhino. Gaano man kalakas ang pampakalma ni Ji Shaoxi, ang dami ng ginamit niya ay hindi sapat para matagal na matamba ang napakalaking halimaw. Mabilis na humarap si Zuan kay Ji Shaoxi at nagtanong, mayroon ka bang panyo? Oo, inilabas ni Ji Shaoxi ang isang malinis na puting panyo at iniabot ito sa kanya. Mayroon itong banayad na halimuyak ng orchidyas. Nag-alangan si Zuan. Mayroon ka bang isa na gamit na? Sayang naman kung madumihan ito. Ayos lang, kuhugasan ko na lang pagkatapos. Casual na ikinumpas ni Ji Shaoxi ang kanyang kamay. Nagduda si Zuan kung gugustuhin man lang ba nitong hawakan ito pagkatapos niya. Sa halip, sinabi niya, sige, may utang ako sa iyo ng panyo kung ganoon. Bibilhan kita ng bago pagbalik natin sa lungsod. Pagkatapos noon, inilabas niya ang poisonous prick at binalot ito ng mahigpit gamit ang panyo, na iwan ang dulo na nakalantad. Naguguluhan pa rin si Ji Shaoxi. Ano ang gagawin mo? Umatras ka, sabi ni Zuan nang hindi nagpapaliwanag. Matapos masigurong ligtas ang layo ni Ji Shaoxi, lumapit siya sa crazy red-eyed rhino. Hinawakan niya ang buntot ng nilalang gamit ang isang kamay, at ginamit ang kabila para isaksak ang buong punyal, una ang hawakan, sa puwet ng rhinoceros. Umungol ang rhinoceros sa sobrang galit. Matagumpay mong naloko ang crazy red-eyed rhino para sa 2 rage points, 2, 2, 2. Nagulat si Zuan. Marahil ay kulang sa katalinuhan ng mga mababanggas na halimaw na ito, kaya naman mas kaunti ang kanilang nalilikhang rage points kumpara sa mga tao. Ang biglaang pagpasok ng isang dayuhang bagay sa likuran nito ay nagpagising sa red-eyed crazy rhino. Tumayo ito at sinubukang lumingon sa likuran nito. Gayunpaman, ang katawan nito ay sadyang napakalaki at hindi komportable. Umikot ito ng maliit, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Nakarinig ito ng sipol, at lumingon upang makita ang isang taong kamakaway ng may pagkabaliw dito. Dahil dito, nagalit ang nilalang. Tiyak na ang taong ito ang walang hiyang salarin na ng ahas na magloko gamit ang puwitan nito. Lalong namula ang mga mata nito, at bumuga ng puting usok mula sa ilong. Yumuko ito at sumugod na parang isang baliw na toro. Matapos matagumpay na maakit ang agresyon ng rhinoceros, tumalikod si Zuan at tumakas. Mula sa malayo, pinagmasdan ni Ji Shaoxi ang habulan ng tao at rhino sa tabi, na may gulat na ekspresyon sa mukha. Ito ba ang nasa isip niya? Parang, nakakadiri. Nag-aalala pa rin siya para sa kaligtasan ni Zuan, kaya hinabol niya sila. Mabuti na lang at kahit nasa ika-4 na ranggo ang crazy red-eyed rhino, nabawi ng kakulangan nito ng bilis ang malaki nitong katawan at malakas na depensa. Kahit na sa pinakamalakas nitong pagsisikap, hindi nito nagawang makalapit kay Zuan. Nagpatuloy ang habulan hanggang sa mga hangganan ng Wolf Valley. Biglang huminto ang crazy red-eyed rhino sa pasukan ng lambak. Nang maramdaman niyang papasok na ito sa teritoryo ng mga Asrip wolves, agad itong nag-atubili. Nang makita ito, lumingon si Zuan at sumigaw, "Hoy, ang tanga mo! Ano ang pakiramdam na nabasag ang puwet mo? Ayaw mo bang makaganti? Nasayang yata ang pagod ng nanay mo sa panganganak sa isang malaking basurang tulad mo." Walang naiintindihan ang baliw na rhino na pulang mata sa pananalita ng tao, ngunit nakakaramdam ito ng pangungutya. Naalala nito ang walang pakundangang agresyon na ginawa rito kanina, at muling sumugod, ang mga matang nag-aalab sa galit. Sino ang may pakialam sa mga Asrip wolves? Ang tigas ng balat ko. Walang kwenta ang mga kawawang asong iyon at ang kanilang mahihinang kagat. Matagumpay mong natalo ang Red Eyes Crazy Rhino para sa 2 rage points, 2, 2, 2. Habang tumatawa ng mayabang, iginiya ito ni Zuan patungo sa lungga ng mga Asrip wolves. Ang mga Asrip wolves ay nagtamad sa kanilang lungga, katatapos lang kumain. Nakakalungkot na ang tao ay napakapayat. Hindi sapat ang pagkain para maibahagi sa kanilang 100 kapatid na lobo. Hindi naman ang gutom ang pinakamasamang pakiramdam sa mundo. Ang mabigyan lang ng isang maliit na subo habang nagugutom, iyon na ang pinakamasama. Ang isang pirasong iyon ay lalo lamang nagpulala sa pakiramdam ng kakulangan. Bigla na lang, itinaas ng pinuno ng mga Asrip wolves ang mga tainga nito. Nakaramdam siya ng kaunting pagyanig sa lupa. Maaari kayang may isang malaking nilalang na ng ahas na pumasok sa kanilang teritoryo. Nako, tinawag ng pinuno ng grupo ang kani-kanilang grupo, naghahandang harapin ang nanghihimasok. Ano ba to, ibang tao pa ba to?
Naguluhan ang pinuno ng grupo sa kawalang galang na pag-uugali ng mga tao. Gayunpaman, hindi ito isang taong tatanggi sa libreng pagkain na inihahatid sa kanilang pintuan. Gamit ang isang tahol, inutusan nito ang kawan na palibutan ang tao. Nang makitang nagsisimula ng kumilos ang mga Asrip Wolves, umikot si Zuan at tumakbo pabalik sa kanyang dinaanan, mabilis na nilagpasan ang humahabol na rhinoceros at lumabas ng Wolf Valley. Ang red-eyed crazy rhino, dahil sa kanyang malaking katawan, ay kulang sa liksi para may segowa ang parehong maniobra. Sumugod ito ng padebog, diretso sa lungga ng mga Asrip Wolves. Ang biglaang paglitaw ng napakalaking rhinoceros ay ikinagulat ng mga Asrip Wolves. Dali-dali silang nagtakbuhan upang maiwasan ang pagbangga, ngunit ang ilan ay masyadong mabagal, at marahas na nadurog sa ilalim ng napakalaking katabaan ng rhinoceros. Nagalit ng gusto ang pinuno ng grupo ng Asrip Wolf sa panghihimasok na ito. Kung isa itong halimaw na nasa ikalimang ranggo, lulunukin na sana nito ang galit at hahayaan na lang. Gayunpaman, ang rhino na ito ay nasa ika-4 na ranggo lamang, at isa itong hanggal at malamaya na hanggal. Walang paraan para matatakot ito sa isang kalaban. Nako, agad na inutusan ng pinuno ang kawan nito na pakawalan ang tao, at ituon na lang ang pansin sa rhinoceros. Ang taong iyon ay halos balat at buto lang, ngunit ang pagpuksa sa rhinoceros na ito ay makakakain sa kanila ng hindi bababa sa 10 araw. Malinaw ang pagpili ng biktima. Nagtagpo ang grupo ng mga Asrip Wolves sa crazy red-eyed rhino, inatake ang likuran nito. Ang ilan sa mas matatapang na lobo ay tumalon sa likod nito at itinaas ang kanilang mga pangil. Hindi dapat pagtawanan ang makapal na balat ng crazy red-eyed rhino. Muntik nang mawala ng ngipin ang mga lobo habang nangangagat sila, nang walang iniwang kahit isang galos. Kahit na walang natamong pinsala, ang mga pag-atake ng mga Asrip Wolves na ito ay nagpagalit sa mas malaking halimaw. Itinapon sila nito at tinakbo pababa, dinurog ang kanilang mga katawan. Tila nakangiti ito ng mayabang sa tagumpay nito, kinutya ang mga lobo dahil sa hindi nila pag-alam sa kanilang lugar. Ang kawalang galang na ito ang pumukaw sa pinuno ng mga Asrip Wolves. Itinaas nito ang ulo sa langit at nagpakawala ng isang nakakatakot na alulong patungo sa mga kasama nito. Mga hanggal ba kayong lahat? Nakalimutan nyo na ba kung ano ang espesyalidad natin? Sirain nyo siya. Nang matanggap ang mga utos, natauhan ang mga Asrip Wolves at binago ang kanilang estratehiya. Habang ang ilan ay nanatili sa unahan upang ilihis ang atensyon ng crazy red-eyed rhino, ang iba pang kasama ay umikot sa likuran nito upang atakihin ang puwet nito. Nag-alab sa galit ang baliw na rhino na pula ang mata. Bakit ba hinahabol ng lahat ang puwet ko ngayon? Habang ipinagmamalaki ng rhino ang matigas at parang tansong balat na hindi kayang tagusan ng mga ngipin ng mga Asrip Wolves, ang proteksyong ito ay hindi umabot hanggang sa puwitan nito. Ang puwet nito ang pinakamalambot na bahagi ng katawan nito. Sinubukan ng crazy rhino ang lahat ng makakaya nito upang sugurin ang mga kasuklam-suklam na lobo, ngunit ito ay napakabigat kumpara sa maliksi na Asrip Wolves. Sa bawat pagsalakay nito, ang mga lobo ay sumasayaw lamang palayo. Pagkatapos ng 12-12 ng mga pagtatangka, ito ay naiwang hinihingal, ang ulo ay umiikot dahil sa labis na pagsisikap. Sinamantala ng mga lobo ang pagkakataong gumanti ng atake, itinigil ang kanilang mga pagsalakay at itinapon ang kanilang sarili sa puwetan ng baliw na rhino. Nataranta ang mas malaking hayop. Hindi talaga ako dapat pumunta sa lugar na ito. Kasalanan ng taong iyon. Matagumpay mong natalo ang Red Eyes Crazy Rhino para sa 2 rage points, 2, 2, 2. Kahit gaano pa ito kagalit, hindi ito nag-atubiling tumakas kapag kinakailangan. Lumingon ito at sumugod patungo sa bakana ng lungga ng mga lobo. Nagmadali ang mga lobo upang harangan ang pagtakas nito. Ang masaganang pagkain ito ay direktang inihatid sa kanilang pintuan, at walang paraan para hayaan nila itong makatakas. Habang nakamasid mula sa tuktok ng isang dalesdes, naawa si Ji Shaoxi sa kawawang rhino. Ang crazy red-eyed rhino ay sadyang nasa kawalan laban sa Asrip Wolves. Kung ito ay ibang mabangis na hayop na may mas mataas na husay sa pag-atake at liksi, ang Asrip Wolves ay hindi makakalaban. Hindi ba't binubuli ka ng crazy rhino kanina? Maghihiganti ako para sa iyo. Madaling lumabas ang kasinungalingan sa mga labi ni Zuan. Pero nakakaawa naman. Bulalas ni Ji Shaoxi. Mukhang hindi na magtatagal. Dapat ba natin itong iligtas? Mabilis na hinawakan ni Zuan ang braso niya para pigilan siya sa anumang gagawin. Masyado talagang naaawa si Ji Shaoxi sa kanya. Tiyak na pagsamantalahan siya ng iba sa hinaharap. At saka, ang lambot ng braso niya. Huwag kang mag-alala, hindi naman yan basta-basta mamamatay. Manood ka lang. Nagduda si Ji Shaoxi sa sinabi ni Zuan, ngunit sinunod niya ang sinabi nito. Laking gulat niya nang may nangyaring hindi inaasahan. Isang napakagandang lobo ang sa wakas ay nakahanap ng butas para kagatin ang puwet ng baliw na pulang mata na rhino. Dahil sa tuwa sa tagumpay nito, naghanda itong dukutin ang mga bituka nito, tulad ng ibang biktima. Walang babala, isang panginginig ang yumanig sa katawan ng lobo at ito ay bumagsak sa lupa, hindi gumagalaw. Sumunod ang pangalawang lobo, na dumanas din ng parehong kapalaran. Pagkatapos ay ang pangatlo, at pagkatapos ay ang pang-apat. Kuwit, mahigit 20 Asrip Wolves ang namatay bago tuluyang napansin ng grupo na may mali. Takot silang umatras mula sa crazy red-eyed rhino. Nagtawanan at nag-alulong sila sa isa't isa.
Ano ang nangyayari? Hindi ko rin alam. Alam ko. Ano, may lason ang tae ng lalaking yan. Kuwit. Nagalit ng gusto ang pinuno ng grupo ng Asrip Wolves. Isipin mo kung gaano karaming dumi ang nakain natin sa mga nakalipas na taon. Kailan pa tayo nalason? Tiyak na may taglay na kakayahan ng malaking hanggal na iyon na hindi natin alam. Mag-ingat kayong lahat. Pinakalma nito ang iba pang kasama ng Kawan. Labag sa sentido ko muna ang isang buhay na nilalang ay maaaring magkaroon ng nakal-alasong dumi. Hindi sila kailanman makakapagtagumpay sa pangangaso kung ganoon nga. Napansin din ng baliw na rhino na pula ang mata ang hindi inaasahang pangyayaring ito. Maaari kayang may taglay na hindi ko kilalang kapangyarihan ang puwet ko. Bakit hindi man lang sinabi sa akin ni Mama ang tungkol dito? Nang mapagtanto na ang dating mayabang na Asrip Wolves ay umiiwas sa kanyang puwet, niluwagan ng Crazy Red-Eyed Rhino ang kanyang depensa at iginalaw ang puwet nito sa kawan ng mga lobo, tinutukso sila. Halika at tikman ninyo ang puwet ko kung manggahas kayo. Tila sigaw nito. Natawa si Zuan sa walang pakundangang pagpapakita ng Crazy Red-Eyed Rhino. Hindi ko inakalang akto ito ng ganito kawalang hiya. Sa kabilang banda, ang mukha ni Ji Shaoxi ay namula ng husto. Masyado na itong sobra para sa isang menhing babaeng tulad niya. Iniwas niya ang tingin, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang kuryosidad. Paano mo nagawa iyon? Yung punyal ba iyon? Tumango si Zuan. Naglagay ako ng nakamamatay na lason sa talim ng punyal. Nang kagati ng mga Asrip Wolves ang puwitan ng Crazy Rhino, tinaga sila ng talim at nilason. Ayaw niyang ibunyag ang tunay na sikreto sa likod ng poisonous prick, kaya gumawa na lang siya ng isang kapani-pani walang dahilan. Naiintindihan ko. Tumango si Ji Shaoxi. Tila makatuwiran naman, ngunit napaisip siya kung anong uri ng lason sa mundo ang mananatiling epektibo ng ganito katagal. Tutal, limitado lang ang lason na maaaring ilagay sa dulo ng isang punyal. Hindi dapat ito sapat para pumatay ng mahigit 20 Asrip Wolves, gaano man kalakas ang lason. Doon sa Wolf Valley, nabaliw ang mga Asrip Wolves sa mga pang-aasar ng Crazy Red-Eyed Rhino. Sunod-sunod silang sumugod para isubo ang puwet nito, at sa bawat pagkakataon, ang kawawang lobo ay makakaranas ng gatla ng poisonous prick. Napuno ang larangan ng digmaan ng mga bangkay ng Asrip Wolf. Oh, nang may pasok na ang banyagang bagay sa puwitan nito, nakaramdam ng matinding sakit ang Crazy Red-Eyed Rhino. Gayunpaman, unti-unti na itong nasasanay sa panghihimasok, at nawala na ang sakit. Ngayon, nanginginig ang bagay sa bawat kagat dito ng Asrip Wolves, na nagpapadala ng mga kilig sa katawan ng Rhino. Ang pinto patungo sa isang bagong hanay ng mga karanasan ay nagbubukas sa harap nito. Umatras muli ang Asrip Wolves, sabay-sabay na nagsalita kasabay ng mga natataranta at pomol. Nalalason talaga ang tae ng lalaking yun. Paano posibleng malason ang tae? Itinatanggi mo ba ang karanasan at tradisyon ng ating tribu sa nakalipas na 1,000 taon? Iyan ang pinuno ng grupo. Bakit hindi ka pumunta at tikman mo? Ito ay mula sa isang lobo na halos kasing laki ng pinuno ng grupo. Halos hindi nagkita ang dalawa. Sige, pupunta ako kung ganoon. Alam ng pinuno ng Kawan na hinahangad ng partikular na lobong ito ang posisyon nito. Nararamdaman din ito ang takot na nagmumula sa ibang mga miyembro ng Kawan, at alam niyang hindi magtatagal at mawawala na ito ng respeto mula sa Kawan. Kailangan itong kumilos ng personal upang palakasin ang kanyang posisyon bilang pinuno ng Kawan, at ibalik ang kanilang tiwala sa pamumuno nito. Habang nagmamasid sa likuran ng baliw na rhino na pula ang mata, nakakita ito ng butas at sumugod, kasing bilis ng kidlat. Ito na ang katapusan. Tulad ng nangyari ng maraming beses noon, bubunutin nito ang mga bituka ng isinumpang rhino na ito at magdudulot ng pagkamatay nito. Habang nakabitin sa ere ang pinuno ng grupo sa kalagitnaan ng pag-atake, nanigas ang rhinoceros. Ang mahaba at matinding labanan ay nagdulot ng pag-iipon ng mga bulok na gas sa tiyan nito. Ang bar sa puwitan nito ay pumihil sa kanilang pagtakas hanggang ngayon, ngunit ang presyon ay lumakas ng husto. Naramdaman ng rhinoceros ang pagkirot ng tiyan nito, kasunod ang tunog ng pagkapunit ng tela. Isang napakalaking at umaalingaw-ngaw na utot ang lumabas sa puwitan nito, na nagpalipad ng napakaraming dumi, kasama ang mabahong punyal na nakabaon sa loob. Ang pinuno ng Asrip Wolves ay natabunan ng mabahong dumi. Sa galit, naghanda ito para maglunsad ng isa pang mapaminsalang pag-atake nang biglang nawala ng malay ang katawan nito, at bumagsak ito sa lupa at patay. Bagamat hindi sapat ang lakas ng pag-atake ng punyal para magdulot ng nakamamatay na sugat, nagawa nitong tamaan ang mukha ng lobo habang nasa daan. Sapat na iyon para mapatay ito. Matagumpay mong na-throw si Asrip Wolf King ng 10 rage points. Isang koro ng naghihirap na alulong ng lobo ang umalingaw-ngaw. May lason talaga ang tae nito. Namatay ang hari natin dahil sa kalokohan. Kuwit. Natakot ng gusto ang lahat ng iba pang Asrip Wolves. Nawalan sila ng gana lumaban at naghiwa-hiwalay, tumakas patungo sa kagubatan ng bundok. Umiling ang baliw na rhino na pula ang mata. Hindi nito lubos na naintindihan ang nangyari, ngunit ang halos kamatayang karanasan sa mga ngipin at kuko ng Asrip Wolves ay malinaw na nagpayanig dito. Natisod ito palayo gamit ang hindi pantay na mga binti. Wala ito sa mood na hanapin at ipaghiganti ang taong nagsimula ng lahat. Dahil doon, bumalik ang kapayapaan sa lambak. Si Zuan ang unang dumulas pababa ng dalesdes. Sa ibaba, ibinuka niya ang kanyang mga braso at tinawag, Shaoxi, mag-ingat ka.
Sasaluhin kita. Umiling si Ji Shaoxi at sumagot, hindi na kailangan yan. Inihagis niya ang sarili sa ere, at lumapag ng maayos sa sahig ng lambak. Ito ay isang palabas na mas kahanga-hanga kaysa sa nagawa ni Zuan kanina. Naalala ni Zuan na mas mataas ang cultivation ni Ji Shaoxi kaysa sa kanya, at nahihiyang napakamot sa ulo. Nagmadali siyang pumunta sa gitna ng larangan ng digmaan upang kunin ang poisonous prick. Mabuti na lang at binitawan na ng Crazy Red-Eyed Rhino ang hawak nitong punyal. Nailigtas siya nito mula sa pangangailangang gamitin ang poison bottle para matamba ito nang sa gayon ay mabawi niya ito. Arg, ang amoy. Kahit na nakabalot sa panyo ang lason na tusok, naglalabas pa rin ito ng mabahong amoy. Kinuha ni Zuan ang kanyang bote ng tubig at hinugasan ito ng paulit-ulit bago tuluyang itinago. Umasa si Ji Shaoxi na masusuri kung anong uri ng kakilakilabot na lason ang nababalutan ng punyal, ngunit nahihiya siyang magtanong. Hinayaan niyang itago ni Zuan ang punyal ng walang komento. Sa kanyang pananaw, ang bawat isa ay may kanya-kanyang sekreto para mabuhay sa mundong ito, at tila medyo walang pakialam siya na magtanong tungkol sa isang pribadong bagay. Namali ng pagkakaintindi si Zuan sa kanyang pag-aatubili at may iba pa itong naiisip. Maingat niyang kinuha ang panyo sa isang sulok at iniabot ito sa kanya. Ito, ibabalik ko ito sa iyo. Subukan mong labhan para makita kung magagamit pa. Natigilan si Ji Shaoxi, bahagyang nakanganga ang bibig. Nakatitig siya sa madilaw-dilaw na mantsa na nakatikip sa panyo, na nakakapangilabot ang amoy. Matagumpay mong naloko si Ji Shaoxi para sa isang rage point. Natawa si Zuan sa tugon niya. Talagang mahinahon ang ulo ng babaeng ito. Kahit ito ay isang rage point lang ang nabuo. Mukhang siya ang tipo ng taong hindi nagagalit kahit kanino. Pwede mo na yang itapon. Ayoko na. Pinilit ni Ji Shaoxi ang sarili ng ngumiti habang nagsasalita. Napansin niya ang seryosong tingin ni Zuan, at nakaramdam siya ng kaunting pagkakasala. Casual na itinapon ni Zuan ang panyo sa gilid at sinabing, bibilhan kita ng bago. Ayaw niya ring itago ang panyo. Kahit ang pag-iisip na labhan ito ay sapat na para masuka siya. Casual na tumango si Ji Shaoxi, halatang inalis na niya ito sa kanyang isipan. Tumingin siya sa mga bangkay ng mga Asrep Wolves at sinabing, anihin natin agad ang kahit anong gobaw, bago pa bumalik ang grupo ng mga lobo. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng nangyari, sigurado akong nawalan na ng gana lumaban ang mga Asrep Wolves na iyon. Sa palagay ko ay hindi pa sila makakabalik sa lalong madaling panahon, sabi ni Zuan. Hindi niya alam na ang pangyayaring ito ang naging dahilan upang questionin ng mga Asrep Wolves ang kanilang buong buhay. Dahil sa takot, itinigil nila ang pagpuntirya sa mga puwit ng kanilang biktima sa loob ng ilang buwan, na muntik nang humantong sa kanilang pagkalipol. Sa kabila ng kanyang kumpiyansa, mabilis na kumilos si Zuan. Isa-isa niyang pinunit ang mga tiyan ng mga bangkay ng Asrep Wolf, at nagawa niyang makakolekta ng 12 gobaw, kasama na ang isa na kinuha sa kanya ni Plum Blossom 12 kanina. Sayang at wala ng iba pa, tulad ng isang demonyong core o kung ano pa mang kakaibang pantasya. Marami na siyang nabasang nobela tungkol sa transmigrasyon noon, at inaabangan pa rin niya ang isang espesyal na gantimpala. Gayunpaman, wala pa rin siyang makitang ganoon, kahit ilang beses na niyang hinanap ang bangkay ng pinuno ng grupo. Napakalakas mo talaga, nagawa mong pumatay ng napakaraming Asrep Wolves, paghanga ni Ji Shaoxi. Hahaha, banibiro mo ako. Sa kabila ng mapagkumbabang mga salita ni Zuan, malinaw na sinasabi ng kanyang ekspresyon na malugod niyang tatanggapin ang mas maraming papuri. Tiniyak ni Zuan na may tago ng maayos ang mga gobaw. Tahimik na nagmasid si Ji Shaoxi ng matagal, pagkatapos ay sinabi, mayroon akong hihilingin sa iyo. Alam kong maaaring hindi ito makatwiran, ngunit nais ko pa ring pakinggan mo ako. Naintriga si Zuan, lalo na't kung iisipin ang kahihiyan na tila nararamdaman ni Ji Shaoxi. Huwag kang mag-atubiling sabihin ang iyong saloobin. Ituring mo kaming mga kaibigan na dumaan sa mahihirap na panahon at naligo. Ahem, huwag mong pansinin ang sinabi ko. Ang ibig kong sabihin ay itinuturing na kitang kaibigan, kaya sabihin mo ang gusto mong sabihin. Mabilis na binawi ni Ji Shaoxi ang kanyang kamao, at bumalik ang kanyang kaninang kahihiyan. Alam mo, ang aking ama ay nagtitimpla ng isang partikular na gamot kamakailan, at isa sa mga sangkap na kailangan ay Asrep Wolf Gubaos. Dahil malamang na walang Asrep Wolf sa Wolf Valley ng ilang panahon, maaaring mahirap makuha ang sangkap na ito. Maaari mo bang ibenta ang ilan sa akin? Inisip ni Zuan kung ano ang magiging reaksyon ni Ji Shaoxi kapag nalaman niyang kinokolekta nito ang mga gobaw na ito para sa kanyang ama. Gayunpaman, mas mabilis na gumalaw ang kanyang bibig kaysa sa kanyang utak. Magkano ang balak mong ibigay para sa kanila? Sumagot si Ji Shaoxi, hindi naman ganoon kamahal ang mga ordinaryong gobaw, pero ang presyo sa merkado para sa isang gobaw na Asrep Wolf ay 10 silvertail bawat isa. Namangha si Zuan, ganoon ba talaga kamahal ang mga bagay na ito? Pinag-isipan niya itong mabuti, at natuklasan niyang may katuturan ito. Mababangas ang mga Asrep Wolves, at isa lamang sa 10 sa kanila ang nakakagawa ng gobaw. Ang mga gustong manghuli ng Asrep Wolves ay kailangang itaya ang kanilang buhay. Kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magresulta sa pagkapunit ng kanilang puwet. Mabilis na lumingon ang isip ni Zuan, at sumagot siya, hindi ba't mali ang kalkulahin ng ganoon? Para sa akin, imposibleng makuha ang mga Asrep Wolf gobaw sa Bright Moon City.
Kung talagang mabibili ito ni Divine Physician G sa merkado, hindi na niya kailangang ibigay pa ang gawain ito. Sandali munang tumigil si Zuan bago nagpatuloy. Bukod pa rito, gaya ng sinabi mo, wala ng Asrip Wolf sa Wolf Valley sa madaling panahon. Tiyak na tataas ng husto ang presyo ng Asrip Wolf Gubaos sa lalong madaling panahon. Kumurap si Ji Shaoxi bilang pag-iisip bago tumango bilang pagsang-ayon. Tama ka, may katuturan ang sinabi mo. Pasensya na, hindi ko isinaalang-alang ang mga salik na ito. Natulala si Zuan. Sinusubukan lang niyang linawin ang nararamdaman niya, pero ang bilis naman niyang humingi ng tawad. Masyado pa ba talaga siyang inosente para sa masamang mundong ito? Nahirapan siyang paniwalaan na kamag-anak siya ng mapanlinlang na Divine Physician na si Ji. Paano kung ganito? Bibilhin ko itong mga gobaw sa halagang 13. Ah, hindi. Ibig kong sabihin, 15 silvertail bawat isa. Ano sa tingin mo? Tumingin si Ji Shaoxi kay Zuan nang may pag-asam. Ganito lang kalaki ang pera ko. Ang labis na pag-iingat na ginawa ni Ji Shaoxi sa pag-aalok nito ay nakapagpaawa kay Zuan para sa banal na manggagamot na si Ji. Ano pa ang silbi ng pag-iipon niya ng pera ng ganito kalaki? Sa isang anak na tulad nito, lahat ng kanyang kayamanan ay makikinabang lamang sa kanyang manugang. Sige, ilan ang balak mong bilhin? Tanong ni Zuan. Salamat. Nagningning ang mga mata ni Ji Shaoxi sa tuwa. Gusto kong bumili ng 10 sa mga iyon. Masyado ba yan? Hindi, syempre hindi. Heto, ibibigay ko silang lahat sa iyo, sabi ni Zuan habang natatawang inabot ang 12 gobaw. Ang pangunahing dahilan niya sa pangangaso ng mga bagay na ito ay para maiwasan ang pagbabayad ng bayad sa konsultasyon. Hindi na niya kailangan ng mga ito. Kung isa sa alang-alang na nakakuha lang siya ng 150 silvertail, kahit magbayad pa siya ng 100 silvertail para sa konsultasyon, mayroon pa rin siyang natitirang 50 silvertail. Iniisip ko kung magdurugo ba ng dugo si Divine Physician G kapag nalaman niya ang nangyari. Ikinumpas ni Ji Shaoxi ang kanyang mga kamay at nag-aalalang sinabi, hindi pwede yan. Wala akong sapat na pera para mabayaran lahat yan. Huwag kang mag-alala, hindi kita sisingilan para sa dagdag na 2. Maaari mo itong ituring na regalo, inilagay ni Zuan ang kanyang kamay sa balikat niya habang masiglang nagsasalita. Magkaibigan naman tayo. Talaga, tuwang-tuwa si Ji Shaoxi, napakabait mong tao. Hindi mo dapat basta-basta ibigay ang nice guy card, sabi ni Zuan, nakasimangot ang mukha. Bigla siyang napaungol dahil sa sakit. Ah, bakit ang sakit ng kamay ko? Dinilaan ni Ji Shaoxi ang kanyang dila at sinabing, nako, muntik ko nang makalimutan. Nilagyan ako ng anti-jackass cream ng tatay ko sa damit ko. Kukuha ako ng antidote para sa iyo agad. Isang imahe ng banal na manggagamot na si Ji na tumatawa nang may kagalakan ang sumagi sa isip ni Zuan. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit hinahayaan ng lalaking iyon na magtungo ang kanyang anak sa bundok ng mag-isa para manguha ng mga halamang gamot. Naihanda na niya ito ng lubusan. Kumuha si Ji Shaoxi ng bote mula sa kanyang bag at ipinahid ang kaunting laman nito sa kamay ni Zuan. Hinailan niya ang kamay nito papunta sa kanyang bibig at hinaipan ito ng mahina. Masakit pa rin ba? Tiningnan niya ang mukha nito, nakasinlaki ng palad niya, at napahajijek. Masakit nga yun kanina, pero pagkatapos mong hipan, hindi na iyon masakit. Namula ang mukha ni Ji Shaoxi. Pinagtatawanan mo ako. Hindi napigilan ni Zuan na sabihin, Shaoxi, kung tretuhin mo ng maayos ang lahat, sasamantalahin ka ng mga masasamang tao. Walang pag-aalinlangang sumagot si Ji Shaoxi, hindi ko hahayaang hawakan ng kahit sinong lalaki ang katawan ko. Hindi ka katulad ng mga normal na lalaking iyon. Walang may salita si Zuan. Tinatreto ba ako na parang kapatid ngayon? Sayang naman at hindi ako kinokolekta ng keyboard ng rage points. Sesabog na sana ito ng gusto ngayon. Nakilala ni Ji Shaoxi ang tunog ng kanyang mga salita at mabilis na humingi ng tawad. Ah hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ako. Nang makita kung paano masyadong natatarante si Ji Shaoxi para magpaliwanag, tinapik ni Zuan ang ulo niya at sinabing, huwag kang mag-alala. Magkaibigan tayo, kaya wala akong pakialam doon. Dahil itinuring na siyang kapatid, samantalahin na lang niya ng gusto. Sa dati niyang buhay, maraming mga lalaking bastos ang nagkunwaring bakla para lang mapalapit sa mga babae, bago sila sumugod sa kanilang mga kama. Fuey, sino ba ang bastos na tao? Hindi ako yan. Habang naglalagalag ang kanyang mga iniisip, napansin niya si Ji Shaoxi na nakatingin sa kanya ng may simpatiya. Ah, dapat pala sinabi ko sa iyo na nasa buhok ko rin ang gamot. Tinitigan ni Zuan ang kamay niya, na namamaga na parang tinapay, at halos maiyak. Hindi ba't kakaligo mo lang sa ilog kanina? Kuwit. Isang binata at isang dalaga ang magkatabing naglalakad sa mabundok na ruta patungo sa Brightmoon City. Habang naglalakad sila, lumapit ang dalaga sa kanyang kasama, ngunit tumalon ang binata sa gilid na parang isa siyang uri ng makamandag na kabute. Huwag mo akong hawakan. Maingat na tinitigan ni Zuan si Ji Shaoxi. Humingi ng paumanhin si Ji Shaoxi sa kanya. Galit na ngumisi ang kanyang mga labi habang sinasabing, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Alam ni Zuan na handa na siya, at hindi niya ito katandaan para sisihin siya sa kanyang pagdurusa. Sige, wala kang ginawang mali. Kasalanan ko ang paglapit sa iyo nang walang ingat. Naku, paano mo nagawang magkaroon ng pader na parang tubig sa ilog kanina?
Mula nang ipanganak siya sa mundong ito, naging mausisa na siya sa lahat ng bagay tungkol sa paglilinang, at gusto niyang malaman ang lahat ng makakaya niya tungkol dito. Nanlaki ang mga mata ni Ji Shaoxi. Sinilip mo ako noon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Zuan. Nakalimutan na niya talaga iyon. Wala akong narinig mula sa iyo, kaya sumilip ako ng mabilis dahil sa pag-aalala. Makakaasa ka, wala akong nakita. Hinaranggan mo ang lahat gamit ang pader na iyon ng tubig. Hindi kumbinsido si Ji Shaoxi, ngunit nagpa siya siyang magtiwala sa kanya sa huli. Ang mga cultivator na nasa ikatlong ranggo ay kayang magpakawalan ng kanilang mga ki sa maikling distansya. Kaya nilang bumuo ng baluti, isang key barrier, o anumang may isip mo sa loob ng radius na 3 chi, isa, sa paligid nila. Ginamit ko ang prinsipyong iyon para lumikha ng pader ng tubig. Nakikita ko, ang pag-abot sa pangalawang ranggo ay nagpapatibay sa balat ng isang tao, at ang pag-abot sa ikatlong ranggo ay nagpapahintulot sa isang tao na palabasan ang kanilang ki. Inaabangan niya ang mga espesyal na kasanayan na matututunan niya kapag mas pinahusay niya ang kanyang cultivation. Biglang natigilan si Ji Shaoxi. Tinakpan niya ang kanyang mga tainga, na parang may naririnig. Kuya Zhu, naririnig mo ba yon? Ano? Tanong ni Zuan. Wala siyang narinig kahit ano. May naririnig akong mga taong nag-aaway. Tumaas ang kilay ni Ji Shaoxi. Malinaw na hindi siya masyadong mahilig sa karahasan. Lisanin natin agad ang lugar na ito, sabi ni Zuan. Kung isa siyang makapangyarihang tao, dumiretso na sana siya sa laban para ipakita ang kanyang lakas, pero isa siyang mahinang tao ngayon, mas mahina pa kay Ji Shaoxi. Masyadong mapanganib para sa kanya ang mundong ito ngayon, at ang pagiging simple ang pinakaangkop sa kanya. Gaya nga ng kasabihan, ang huling tumatawa ang siyang pinakamagaling. Sa tingin ko dapat nating tingnan. Baka may kailangang gamutin, hinawakan ni Ji Shaoxi si Zuan at pinigilan. Ang kanyang maamong mga mata ay may matatag na paninindigan. Nang makita ang sinseridad ng babae, sumuko si Zuan sa kahilingan nito. Sige, pero kung magiging mapanganib ito, huwag mo akong sisihin sa pag-una sa iyo. Isa pa, umaasa akong wala kang lason, di ba? Manalig ka, walang lason dito. Nang makuha ang pagsang-ayon ni Zuan, ang mga mata ni Ji Shaoxi ay naging mga hiwan na naka-arco pataas upang bumuo ng dalawang nakangiting gasukle. Nagmadali silang dalawa patungo sa direksyon ng kaguluhan. Sa isa pang lambak, natagpuan nila ang isang karwahe na napapaligiran ng mga lalaking nakaitim. Pinaligiran ng mga gwardya ang karwahe, sinisikap na ipagtanggol ang pagsalakay, ngunit labis silang natalo sa bilang. Tila mas malakas din ang mga umaataking nakaitim, matalas at mabangis ang kanilang mga suntok. Maraming gwardya na ang nabuwal, naliligo sa dugo. Sandali na lang bago matalo ang mga natitirang gwardya. Napansin ni Zuan na ang mga gwardya ay pawang nakasuot ng puting kamiseta na may gintong tahi sa kanilang mga manggas. Naging kapansin-pansin ang kanilang itsura. Napakagarbo. Pati ang mga gwardya nila ay may mamahaling damit. Gaano kaya sila kay Aman? Sinulyapan ni Zuan ang kanyang gaskasing damit ng may sama ng loob. Mas mukha silang manugang ng isang duke estate, at maaari akong magkunwaring gwardya nila. Pero ano ang silbi ng maayos na pananamit? Para lang sa pagpapasikat. Nabawasan ang inggit ni Zuan nang makita ang mga gwardyang nakadamit ng maayos na napipilitang umatras dahil sa pagsalakay ng kanilang mga umaatake. Ang mga lalaking iyon ay mula sa Blackwind Stockade. Bulalas ni Ji Shaoxi sa mahinang tono. Kahit na siya ay mabait at inosente, hindi siya tanga. Hindi siya basta-basta sumugod palabas dahil lang sa nakita niyang may mga nasawi. Sa halip, hinailan niya si Zuan sa likod ng isang palumpong upang pagmasdan ang sitwasyon. Nakatakda na ang resulta ng labanan. Ibubuwis lang nila ang kanilang buhay kung magtatakbo sila palabas ngayon. Gayunpaman, nakakaramdam pa rin ng matinding gulo si Ji Shaoxi habang pinapanood ang brutal na pagpatay na nangyayari mismo sa harap ng kanyang mga mata. Blackwind Stockade. Tawag iyan sa mga gamit pangkanyan. Ang stockade na ito ay malamang isang maliit na organisasyon na halos hindi napapansin, pangungutya ni Zuan. Malayo riyan, seryosong sagot ni Ji Shaoxi. Ang Blackwind Stockade ay isang grupo ng mga bandido na itinatag ng dakilang bandido na si Chen Zuan. Kilala sila bilang malalakas at napakabangis. Nabubuhay sila sa pamamagitan ng pagnanakaw sa mga nagdaraang mga ngalakal, at kumitil na ng napakaraming buhay. Nahirapang maintindihan ni Zuan. Bakit hindi pa nagpadala ng hukbo ang mga autoridad para lipulin sila? Ang dami namang eksperto sa lungsod, kung tutuusin. Ayos lang ba sa kanilang lahat na ganyan lang ang ginagawa ng mga bandidong ito? Base sa kanyang pagkakaalam, karamihan sa mas malalakas na magsasaka ay kinuha na ng gobyerno. Malamang na hindi kayang tiisin ng isang simpleng pangkat ng mga bandido ang husay sa pakikipaglaban ng puwersang militar ng isang lungsod. Paliwanag ni Ji Shaoxi, maraming sundalo na ang ipinadala ni na Duke Chu at City Lord Xi para puksain sila sa mga nakalipas na taon, pero hindi ganoon kadaling harapin ang mga bandidong ito. Mailap sila at mahirap matuntan. Kung kakaunti lang ang sundalong ipapadala ng lungsod, walang pag-aalinlangan silang aalisin ng mga bandido. Napakaraming sundalo, at ang mga bandido ay basta na lang lumalalim sa bundok at naghihintay. Sa sandaling umatras ang mga sundalo, lalabas silang muli. Ang mga bandidong ito ay isang malaking banta sa Bright Moon City. Nahiya si Zuan sa kawalang kakayahan ng angkan ng Chu. Kahit mukhang malaking problema, hindi nila kayang harapin ang isang simpleng grupo ng mga tulisan.
May sinabi ang babae na pumukaw sa isip niya. Nabanggit mo ba na ang Black Wind Stockade ay palaging nakakagalaw ng maaga para maiwasan ang hukbo? Parang may isang taong nakikipagtulungan sa kanila. Tumango si Ji Shaoxi bilang pagsang-ayon. Kuya Zhu, ang talino mo talaga. Iyan din ang sabi ng tatay ko. Muling sumagi sa isip ni Zuan ang imahe ng sakam na lalaking nasa katanghaliang gulang. Hindi mo ari na ang isang malaswang tulad niya ay magiging matino para suriin ang mga bagay na iyon. Ginang, nakatali na po sila. Kailangan niyo pong umalis agad. Sa lambak, sumigaw ang isang gwardya na nakaputi sa karwahe sa likuran niya habang itinutulak niya palayo ang isang kalaban. Kanina pa napapansin ni Zuan ang karwaheng iyon sa gitna ng kaguluhan. Ang marangya at kahangahangang pagkakagawa nito ay natural na nakakaakit ng atensyon. Rolls-Royce ba ito? Sa hitsura, walang pagkakatulad ang karwahe, ngunit ang pangkalahatang impresyong ibinigay nito ang nagbigay ng koneksyon kay Zuan. Saang mundo man naroon ang isang tao, ang estetika ng mga tao ay pare-pareho, at ang karwaheng ito ay isang obra maestra mula sa bawat anggulo. Ang bawat hugis ay sumasalamin sa dugo, pawis, at luha ng isang dalubhasang manggagawa. Ito ay hinihila ng 4 na gwapong kabayo, lahat ay may maskuladong pangangatawan at may kantab na balahibo na nagpapakita ng walang kapintasang kamahalan. Ang mga gulong ng karwahe at maging ang mga kuko ng mga kabayo ay nababalutan ng asul na liwanag. Ito ay isang napakaselang pormasayon na nagpapahintulot sa karwahe na magmanyobra sa mahirap na lupain nang hindi nagdudulot ng kahit kaunting istorbo sa mga pasaherong nakaupo sa loob ng karwahe. Nakasakay na si Zuan sa karwahe ng angkan ng Chu dati, pero wala itong gaanong kulay kumpara sa karwahe na nasa harap niya. Isang kaakit-akit na boses ng babae ang nagmula sa loob ng karwahe. Pupunta. Saan ako pupunta? Ang tono ng kanyang boses ay tila mahiyain at matamlay, ngunit may bahid ng pagkalito. Napakagandang boses. Natatarantang bulong ni Ji Shaoxi sa sarili. Si Zuan naman, hindi ito pinansin. Sa kanyang moderno at digital na mundo, maraming tao ang kumikita gamit ang kanilang mga boses, maging ito man ay mga voice actor, VTubers, at iba pang content creators. Napakarami na niyang narinig na magagandang boses para malaman niya na ang isang magandang boses ay hindi katumbas ng isang magandang hitsura. Hindi mabilang nakaawa-awang kaluluwa ang naloko ng maling pang-akit ng isang magandang boses. Tila nawala ng malay ang mga nakaitim na sumasalakay sandali, pagkatapos ay humagalpak ng malakas na tawa. Tulad ng inaasahan namin, nandoon nga si Madam Yu. Kapatid, sige na, malapit na nating matikman ang dating nangungunang kagandahan ng kabisera. Umani ito ng hiyawan mula sa mga nakaitim, na siyang nagudyok sa kanila na mag-alboruto. Namula ang mga mata ng mga gwardya na nakaputi sa mga salitang ito, ngunit limitado lamang ang kanilang magagawa laban sa napakaraming bilang. Gaano man nila gamitin ang nakatagong potensyal sa kanilang mga katawan, hindi nila kayang harapin ang pagsalakay na ito. Ah, siya pala, bulalas ni Ji Shaoxi sa pagkamangha. Nagulat si Zuan. Bakit? Kilala mo ba ang tao sa karwahe? Umiling si Ji Shaoxi at sumagot, hindi ko siya kilala ng personal, pero narinig ko na ang tungkol sa kanya. Ang Yu Clan ni Cloud Mist ay nagtitinda ng mga keystone, at sila ang pinakakilalang mga tycoon sa mundo. Noong mga panahong iyon, ang matriarch ng Yu Clan, si Yu Yanluo, ay humanga sa buong kabisera dahil sa kanyang kaaya-aya at kagandahan, at hindi mabilang na mga lalaki ang nananabik pa rin sa kanya hanggang ngayon. Habang binabanggit niya ito, biglang naalala ni Ji Shaoxi kung paano madalas ipahayag ng kanyang ama na siya ang numero 1 tagahanga ni Yu Yanluo, at namula ang kanyang mukha sa kahihiyan. Kumunat ang noo ni Zuan dahil sa pagkalito. Base sa sinabi mo, dapat ay medyo malakas ang angkan ng Yu. Hindi makatuwiran na hindi nila kayang harapin ang isang grupo ng mga bandido. Itinuwid ni Ji Shaoxi si Zuan. Ang Black Wind Stockade ay hindi isang ordinaryong grupo ng mga bandido. Isa silang napakalakas na grupo na kahit si Duke Chu ay. Bago pa siya matapos, sumingit si Zuan, kahit gaano pa sila kalakas, ang mga bandido ay mga bandido pa rin. Isa pa, gaya ng sinabi mo, ang angkan ng Yu ay isa sa pinakamayamang angkan sa bansa, at ang kanilang ina ay kilalang-kilalang maganda. Tiyak na makakakuha sila ng atensyon mula sa mga kaaway at iba pang malalaking kapangyarihan. Kung ganito ang pamantayan ng mga gwardya nila, paano niya nagawang mabuhay hanggang ngayon nang walang anumang malalaking insidente? Ah, hindi inaasahan ni Ji Shaoxi ang ganito kalaking reaksyon mula kay Zuan. Nag-isip siya sandali bago sumagot, ang kanyang asawa, ang Cloud Mist Duke, ay pumanaw kamakailan sa isang aksidente. Maaaring nagdulot iyon ng ilang panloob na kaguluhan sa loob ng angkan ng Yu, at dahil dito ay naapektuhan ang kalidad ng mga gwardya na kasama niya. Ang politika sa loob ng malalaking angkan ay talagang magulo, buntong hininga ni Zuan. 2 araw pa lang mula nang sumali siya sa angkan ng Chu, at napakaraming nakaranas na siya ng muntik ng mamatay. Ang isang taong tulad ni Yu Yanluo ay malamang na mas marami pang ganitong mga engkwentro kaysa sa kanya. Si dakilang bandidong Chen Zuan ba ang nangunguna sa mga bandido dyan? Tanong ni Zuan, habang itinuturo ang pinuno ng mga umaatake na nakaitim ang damit. Umiling si Ji Shaoxi at sumagot, mukhang hindi siya iyon. Si Chen Zuan ay isang cultivator sa ika-6 na ranggo, posibleng umabot pa nga sa ika-7 ranggo. Wala pa sa mga nasa ibaba ang nakarating sa ika-5 ranggo. Ah, naaalala ko tuloy ang tanong na matagal ko nang gustong itanong sa iyo.
Paano mo nakikilala ang antas ng cultivation ng isang tao? Tanong ni Zuan. Hindi naman ito isang laro, kung saan ang mga antas ng kalaban ay ipinapakita sa itaas ng kanilang mga ulo. Ang kawalan niya ng kakayahang makilala ang antas ng cultivation ng kanyang mga kalaban ay magpapahirap sa kanya na harapin ang anumang mga banta sa hinaharap. Tutal, hindi naman lahat ay katulad ni Plum Blossom 12, na hanggal na ipinamamahagi ang kanilang antas ng cultivation. Hindi mo nga alam yan. Gulat na tanong ni Ji Shaoxi. Gayunpaman, matyaga pa rin niyang ipinaliwanag ang bagay na ito. Sa unang ranggo, natututo ang isang cultivator na makaramdam ng hilaw na ki. Sa pangalawang ranggo, tumitigas ang balat ng isang cultivator, na nagbibigay daan sa kanila na gamitin ang mga ordinaryong espada ng walang hawak. Sa ikatlong ranggo, nagkakaroon ng kakayahang magpakawala ng ki ang isang cultivator sa radius na 3 chi sa paligid ng kanyang katawan upang bumuo ng mga harang laban sa mga atake ng kaaway. Sa ika-4 na ranggo, kayang ilabas ng isang cultivator ang ki palayo sa kanilang katawan, na nagbibigay daan para sa mga atakeng pangmalayuan. Sa ika-5 ranggo, ginigising ng isang cultivator ang kanilang kakayahang kontrolin ang mga elemento at ipasok ang mga ito sa kanilang mga pag-atake. Sa ika-6 na ranggo, kayang bumuo ng isang elemental na harang ang isang cultivator upang ipagtanggol laban sa mga atakeng uri ng elemental. Sa ika-7 ranggo, ang regeneration ng isang cultivator ay lubos na pinapalakas, kaya ang mga atake ng mga kalaban na mababa ang antas ay hindi makakasabay sa kanilang rate ng paggaling. Sa ika-8 ranggo, ang isang cultivator ay nakakapag-usap gamit ang raw ki, na nagbibigay daan sa kanya upang magamit ang isang mas malaking reserbang kapangyarihan. Hindi ako pamilyar sa mga level na higit pa riyan, ngunit tila posible ring lumipad kapag naabot na ng isang tao ang isang partikular na level. Ang mga bandidong iyon sa ibaba ay hindi kayang gumamit ng mga elemental na atake, ibig sabihin ay wala ni isa sa kanila ang nakarating sa ika-5 ranggo. Naniniwala ako na ang pinuno ng grupong ito ay ang ikatlong master ng Black Wind Stockade, si Bao Gang. Naiintindihan ko. Tumango si Zuan, nagpapasalamat sa paliwanag ng babae. Ang kanyang bagong kaalaman ay nakatulong sa kanya upang mas malinaw na maunawaan ang labanan, at halos naunawaan niya ang husay sa pakikipaglaban ng mga mandirigma. Karamihan sa mga bandidong nakaitim sa ibaba ay nasa pangalawang ranggo, bagamat ilan sa kanila ay nakarating na sa ikatlong ranggo. Tanging ang pinuno ng mga bandido ang nasa ika-4 na ranggo. Ayon sa kanyang nalalaman, ang isang cultivator na nasa ika-4 na ranggo ay karapat-dapat na tawaging Panginoon ng isang mas maliit na lungsod samantalang ang isang cultivator na nasa ika-3 ranggo ay maaaring magsilbing mahistrado ng isang mas maliit na lungsod. Tila ang paghahambing ng Black Wind Stockade sa mga ordinaryong mandar ambong ay talagang hindi matalino. Ang kapitan ng bantay ng angkan ng Yu ay nasa ika-4 na ranggo rin, at ang kanyang mga nasasakupan ay pawang nasa ika-3 ranggo. Ang kanilang lakas ang nagbigay daan sa ilan sa kanila na mabuhay hanggang ngayon. Sa kasamaang palad, napakaliit ng kanilang bilang para maging mahalaga. Ang kanilang pagkatalo ay nasilyuhan na. Sino ang nandyan? Biglang lumingon ang pinuno ng mga bandidong nakaitim. Masyadong malakas ang usapan ni Zuan at Ji Shaoxi, at hindi sinasadyang na ipakita ang kanilang presensya. Umalis ka na, bilis. Senggal ni Ji Shaoxi kay Zuan. Siya ang nagmungkahi na pumunta rito para tulungan ang mga sugatan. Hindi niya hahayaang masaktan si Zuan nang dahil lang sa kanya. Halos maubos na niya ang lahat ng gamot na dala niya, at wala siyang kumpiyansa sa pakikitungo sa mga bandido. Kumusta ka naman? Nagulat si Zuan. Talaga bang balak ng babaeng ito na magpaiwan para pigilan ang mga kalaban? Huwag kang mag-alala, kaya kong protektahan ang sarili ko. Isa pa, ang tatay ko ay si Ji Dengto. Hindi nila ako punanggahasan na hawakan, nagmamadaling sabi ni Ji Shaoxi. Umiling si Zuan. Naglakas loob ang mga bandidong iyon na sumbatan ng kilalang angkan ng Yu. Walang paraan para igalang nila ang anak na babae lamang ng isang banal na manggagamot. Nagulat si Ji Shaoxi sa sinabi ni Zuan. Sasabihin na sana niya rito na ang kanyang ama ay isang tunay na kahangahangang tao, ngunit nag-aalalang nag-utos si Zuan, magtago kang mabuti at huwag kang lalabas. Tumalon siya palabas ng kublihan at sumigaw, "Oho! Nangangahas ka bang gumawa ng ganitong kalupitan sa publiko, sa katanghaliang tapat, sa ilalim ng maluwalhating sinag ng araw?" Nanlaki ang bibig ni Ji Shaoxi sa gulat. Nababaliw na ba si Zuan? Iba ang paraan para ipakita ang presensya niya sa mga bandido, pero ang pag-udyok pa sa kanila. Gaya ng inaasahan, sumigaw pabalik ang mga bandido, saan nanggaling ang masungit na batang ito? May balak ka bang makialam sa mga gawain ng aming Black Wind Stockade? Natigilan si Zuan. Taga Black Wind Stockade ka ba? Siyempre naman. Sino ka? Maingat na tinitigan ng pinuno ng bandido si Zuan. Biglang tumalon ang batang ito mula sa kung saan, at wala siyang magamit para makilala ito. Makatuwiran na magsaliksik muna para matukoy kung sino ang kanilang kausap. Sa biglaang pangyayaring ito, ang labanan sa pagitan ng mga bandido at mga gwardya ay natigil ng walang katiyakan. Ikinuyong ni Zuan ang kanyang kamao at nagpakilala. Ako si Cheng Shouping. Kilala ako ng mga nasa mundo ng tunggalian bilang isang taong may mga labi na singkit ng tapon sa bote. Doon sa mga palumpong, kumurap si Ji Shaoxi dahil sa pagkalito. Sino si Cheng Shouping? Nakibahagi sa kanyang pagkalito ang mga tulisang nakaitim. Hindi pa nila naririnig ang ganitong figure sa mundo ng tunggalian noon.
Gayunpaman, itinuring nila siya bilang isang kahanga-hangang eksperto. Walang sino man ang maglalakas loob na tumayo sa harap nila ng ganito katahimik. Kinabahan ng mga gwardya ng angkan ng Yu sa usapang ito. Sumigaw ng malakas ang kapitan ng gwardya, ang bayaning iyon dyan, galing kami sa angkan ng Yu ng Cloud Myths. Kung handa kayong tumulong sa amin, tiyak na gagantihan kayo ng malaki ng angkan ng Yu. Agad na dumilim ang mukha ni Baogang. Sumenyas siya sa kanyang mga nasasakupan na lumibot sa kagubatan at isara ang daanan ng pagtakas na ito ni Cheng Shouping. Hindi nila maaaring hayaang malaman ni Newman na ang Black Wind Stockade ang nagsagawa ng pag-atake sa karwahe ng angkan ng Yu. Mapagbigay. Pag-uulit ni Zuan ng may pag-iisip. Gaano kabukas palad? Nagulat ang mga miyembro ng angkan ng Yu sa tugon na ito. Hindi sumusunod sa nakagawian ang lalaking ito. Hindi ba dapat ay sabihin niya ang mga salitang parang ang tunay na bayani ay hindi umaasa ng anumang gantimpala, at tumulong sa atin? Sa kabila nito, agad na sumagot ang kapitan ng gwardya, hindi ko masasabing ang kayamanan ng ating angkan ng Yu ay tunay na makakapantay sa kayamanan ng bansa, ngunit maging ito man ay ginto, pilak, maalamat na mga sandata, mga batong ki, o kahit na paggawad ng maharlika, anuman ang kailangan mo, tiyak na matutugunan ng ating angkan ng Yu ang iyong mga kahilingan. Tumanggo si Zuan bilang tugon. Mukhang makatarungan naman ang alok na iyan, pero isa akong taong mahilig sa kultura at nagpapahalaga sa sining. Nabalitaan ko na ang matriarch ninyo ang dating nangungunang kagandahan sa kabisera. Pwede ko bang siya na lang ang kunin? Natulala si Baogang. Natatakot siya na baka tulungan ng nanghihimasok ang angkan ng Yu, ngunit tiyak na hindi niya inaasahan ang ganoong kabastos na pahayag. Ang tanging magagawa niya ay hindi ito sawayin. Sa anumang kaso, tila hindi agad nabanta ang nanghihimasok. Pina-address niya ang kanyang mga nasasakupan, at inutusan silang manatiling mapagmatsyag. Nandilim ang mukha ng kapitan ng gwardya. Huwag po kayong magbiro. Casual na nagkibit-balikat si Zuan. Hindi ako nagbibiro. Hanggat handa ang iyong matriarch na samahan ako ng isang gabi, kukunin ko ang mga lalaking ito mula sa Black Wind Stockade para sa iyo. Sa likod ng mga palumpong, naramdaman ni Ji Shaoxi ang init na umaakyat sa kanyang mukha. Ang lalaking iyon ay halatang, ngunit gumagawa pa rin siya ng kahalayan. Pero kahit alam niya ang kalagayan ni Zuan, hindi alam ng mga gwardya ng angkan ng Yu. Matalim ang tingin nila sa kanya. Matagumpay mong naloko si Yubin para sa 79 na rage points. Matagumpay mong naloko si Yujun para sa 79 na rage points. Matagumpay mong naloko si Yumeng para sa 79 na rage points. Kuwit. Nang makita ang malaking pagdagsa ng mga rage points, namangha si Zuan sa kung gaano katugma ang rage system sa kanya. Para sa kanya, ang pagkamit ng mga rage points ay halos kasing dali ng paghinga. Ang tanging pinagsisisihan niya ay ang pagkakaroon ng rage system na ito noong mga huling taon ng kanyang buhay. Dahil sa kanyang mga kasanayan sa mga forum sa internet, sapat na sana ang kanyang kinita para umangat sa pagkadyos. Nagulat siya na walang puntos na natanggap si Madam Yu. Ayos lang ba sa kanya ang bastos niyang mga sinabi? Hindi pinansin ng mga nakamamatay na titig ng mga gwardya, humarap si Zuan kay Baogang at sinabing, malaki ang respeto ko sa Black Wind Stockade, lalo na matapos marinig ang mga dakilang nagawa ninyo. Ang tanging pinagsisisihan ko sa buhay ko ay ang hindi pagkakaroon ng pagkakataong makasama sa inyong hanay. Dahil pinagtagpo tayo ng tadhana ngayon, maaari ko bang hilingin sa inyo na tanggapin ninyo ako? Wala akong kailangan. Umaasa lang ako na maibabahagi ninyo sa akin si Madam Yu kapag natapos na kayo rito. Matagumpay mong naloko si Yubin para sa 79 na rage points. Matagumpay mong naloko si Yujun para sa 79 na rage points. Matagumpay mong naloko si Yumeng para sa 79 na rage points. Humagalpak ng tawa si Baogang. Siyempre, hindi naman problema yan. Tinatanggap ng ating Black Wind Stockade ang mga kalalakihan mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Aalisin muna natin ng sabay-sabay ang mga natitirang gwardya. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, may ibang iniisip si Baogang sa kanyang kalooban. Malaking bagay ang pag-atake sa angkan ng Yu, at hindi niya maaaring ipagsapalaran kahit ang kaunting posibilidad na kumalat ang balita. Kung makakatakas ang nanghihimasok na ito, magdudulot ito ng problema para sa kanila. Hindi pa niya inutusan ang kanyang mga tauhan na labanan ang tagalabas na ito dahil hindi siya sigurado sa kanyang pinagmulan. Bukod pa rito, abala pa rin sila sa pakikipaglaban sa mga gwardya ng angkan ng Yu. Ang pag-alis sa mga gwardya bago harapin ang tagalabas ang pinakamagandang gawin. Sa anumang kaso, ang lalaking ito ay malamang na hindi nasa ikalimang ranggo o mas mataas pa, kung hindi ay mag-isa na lamang siyang makikipag-ugnayan sa mga gwardya ng angkan ng Yu. Hindi na kailangang magmungkahi ng pakikipagsosyo kung gayon. Nakatago sa likod ng mga palumpong, lalong nalito si Ji Shaoxi habang nagaganap ang eksena. Hindi niya maintindihan kung ano ang gustong iparating ni Zuan dito. Kung hindi niya alam ang kakaibang kalagayan ni Zuan, malamang pinaghihinalaan pa niya na totoo ang sinabi nito. Maganda yan para sa akin. Hinugot ni Zuan ang kanyang punyal at sumugod patungo sa pinakamalapit na bantay ng angkan ng Yu. Bahagya lamang gumalaw ang bantay ng angkan ng Yu, ngunit ang malakas na impact ay nagpatira pa kay Zuan ng ilang metro. Parehong nanlalaki ang mga mata ng mga bandido ng Black Wind Stockade at ng mga gwardya ng Yu Clan.
Akala nila ay may nakatagpo silang eksperto sa ilang, ngunit lumabas na hindi man lang ito kayang tapatan ng isang gwardya na nasa ikatlong ranggo. Hindi lang iyon, halos pagod na rin ang gwardya dahil sa matinding labanan kanina. Matagumpay mong naloko ang Baogang para sa 79 na rage points. Matagumpay mong natalo ang Blackwing Stockade Bandit A sa halagang 79 na rage points. Matagumpay mong natalo ang Blackwing Stockade Bandit B para sa 79 na rage points. Matagumpay mong natalo ang Blackwing Stockade Bandit C para sa 79 na rage points. Kuwit. Pakiramdam ni Baogang ay isa siyang tanga. Napakaingat niya kanina, palihim na iniiwasan ang nanghihimasok na ito, kinakalkula ang pinakamahusay na paraan para magtagumpay at nagbabalak na makuha ang loob ng lalaking ito. Ngunit, lumabas na ang nanghihimasok ay nasa pangalawang ranggo lamang. Natukso siyang tapusin ang buhay ng batang iyon gamit ang isang hiwa ng kanyang espada. Gayunpaman, hindi niya maitatanggi na isa lamang itong pag-arte para mawala ng gana si Baogang. Pinigilan niya muna ang kanyang kagustuhang pumatay. Nangangahas ka bang gawin akong kalokohan? Hintayin mo lang matapos ko ang Yu-clan. Babalatan kita ng buhay. Matagumpay mong naloko ang Baogang para sa 179 na rage points. Habang nakatingin sa nanginginig na mga pisngi ni Baogang, namukadkad ang kaligayahan sa puso ni Zuan. Ang bait talaga ng lalaking ito na binigyan ako ng napakaraming rage points. Habang nagbabanggaan muli ang dalawang panig, umatras si Zuan mula sa mga harapan. Sa halip, papasok at palabas siya ng larangan ng digmaan, paminsan-minsang tumatama gamit ang kanyang espada. Sinusubukan niyang maramdaman ang larangan ng digmaan habang inaangkop ang kanyang bagong tuklas na kapangyarihan. Tutal, hindi pa siya nakaranas ng maayos na labanan noon, kahit noong nakikipaglaban siya kay Plum Blossom 12. Ang kanyang mga ginawa ay lalong nagpangingit-ngit sa galit ng mga taga Blackwing Stockade. Hindi lamang naging epektibo ang kanyang mga kalokohan, aktibo rin niyang hinaharangan ang kanilang mga atake. Kung hindi dahil sa utos ng ikatlong guro, malugod na sana nilang pinugutan ng ulo ang mausisang lalaking ito ngayon. Matagumpay mong natalo ang Blackwing Stockade Bandit A para sa 33 rage points. Matagumpay mong natalo ang Blackwing Stockade Bandit B para sa 33 rage points. Matagumpay mong natalo ang Blackwing Stockade Bandit C para sa 33 rage points. Kuwit. Maikli at matalim ang labanan, at kalaunan ay nabihag ang lahat ng mga gwardya ng angkan ng Yu. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aatubili, hindi sila agad pinatay ng Baogang, sa halip ay pinili nilang maglagay ng ilang mga paghihigpit sa kanilang mga katawan. Plano niyang kumuha mula sa kanila ng mahahalagang impormasyon tungkol sa angkan ng Yu, at maaari silang gamitin bilang mga pawn para i-blackmail si Madam Yu. Nang makitang napigilan na ang mga gwardya ng angkan ng Yu, maalay na hinimas ni Zuan ang kanyang mga kamay at nagsimulang maglakad patungo sa karwahe. Sa wakas, makikita ko na ng personal ang magandang mukha ni Ginang Yu. Hindi ka kailanman pababayaan ng angkan ng Yu. Galit na tinitigan siya ng isa sa mga gwardya, habang ang isang espada ay nakatutok sa kanyang leeg. Matagumpay mong naloko si Yubin para sa 279 na rage points. Matagumpay mong naloko si Yujun para sa 279 na rage points. Matagumpay mong naloko si Yumeng para sa 279 na rage points. Kuwit. Marahang tumawa si Zuan. Nasa ilang tayo. Hindi malalaman ng angkan ng Yu kung ano ang ginawa ko rito. Bro, hindi ka ba nauunahan? Malamig at mapangot siyang tono ni Baogang ang dumaan mula sa likuran niya. Naningkit ang mga mata ni Zuan. Anong ibig mong sabihin? Ikinumpas ni Baogang ang kanyang kamay, at agad na pinalibutan ng kanyang mga nasasakupan si Zuan. Walang sino man ang hindi magkakainteres sa isang kagandahang tulad ni Madam Yu, at napakarami namin, ngunit isa lamang sa kanya. Nakakalungkot, hindi sapat ang kanyang katangian para may bahagi, kaya paano namin siya ibabahagi sa iyo? Itatakwil mo ako pagkatapos mo akong gamitin. Itinuro ni Zuan si Baogang, nanginginig ang katawan sa galit. Fuwei, malamig na sabi ni Baogang. Saan nanggaling ang walang hiyang ito? Sa maliit mong cultivation na nasa pangalawang ranggo, nagtataka talaga ako kung saan ka nakakuha ng lakas ng loob na makipagnegosasyon sa akin. Tiyak na natitiyak ni Baogang ang ranggo ni Zuan matapos itong maobserbahan sa labanan. Tiyak na hindi nagkukunwaring mahina ang huli. Tadteren mo siya at ipack-in sa mga aso. Sigaw ni Baogang. Agad siyang gamaan at mas nakaramdam ng ginhawa. Sa wakas ay nailabas na niya ang lahat ng kanyang pinipigilang galit. Tigil ka dyan. Naubos na ang lahat ng pasensya ni Ji Shaoxi. Desperado na ang sitwasyon ni Zuan. Wala siyang ideya kung ano ang ginagawa nito, ngunit kailangan niyang makialam bago pa ito mapatay. May isa pang tao rito. Gulat na bulalas ni Baogang. Inakala niyang si Zuan lang ang tanging presensya na naramdaman niya, lalo na pagkatapos ng walang hiya ang pagpasok na iyon. Masyado siyang naging pabaya. Kung tatakas ang babaeng iyon sa lugar at ikakalat ang balita ng kanilang ginawa. Ang pag-iisip pa lang nito ay magpapawis na sa kanya ng husto. Hahaha, ikatlong guro, isa na namang magandang dalaga. Siguradong nakangiti sa atin ang swerte ngayon. Nang makita ang magandang mukha ni Ji Shaoxi, ang mga tulisang nakaitim ay naghiyawan sa kasabikan. Bagamat sinabi nilang magsasaya sila kasama si Madam Yu kanina, alam ng mga tauhan ng stockade ang kanilang lugar.
Walang paraan para mabigyan sila ng isang taong may katayuan ni Madam Yu. Ang isang taong tulad niya ay espesyal na nakalaan para sa paggamit ng mga masters. Gayunpaman, ibang usapan ang dalagang ito. Isa siyang walang kwentang tao na sumulpot mula sa kung saan. Kung mahuhuli nila siya, magiging kanila na siya. Ang tatay ko ay si Ji Dengto ng Bright Moon City. Palayain mo agad ang lalaking ito. Sumusumpa kami na hindi namin ibubunyag ang anumang nakita namin ngayon. Alam na alam ni Ji Shaoxi na ang pagharap sa kanila sa kanyang kasalukuyang antas ng cultivation ay walang saysay. Ang tanging paraan ay ang banggitin ang pangalan ng kanyang ama. Nagkaroon ng sandaling katahimikan, pagkatapos ay humagalpak sa malakas na tawanan ang mga tulisan. Ha, si Ji Dengto ay isa lamang simpleng manggagamot. Sino sa tingin mo ang tinatakot mo? Isara ninyo ang mga patibong ninyo. Kumunat ang noo ni Baogang nang marinig ang mga salitang iyon. Inilagay na ng kanyang kuya ang ilang tao sa Bright Moon City na hindi dapat pakialaman, at isa na rito si Ji Dengto. Maya-maya, dahan-dahan siyang umiling. Nabalitaan ko na ang reputasyon ni Ji Dengto, pero natatakot ako na hindi natin maaaring ipagsapalaran na kumalat ang balita tungkol dito. Mga kapatid, hulihin ninyo siya. Ang unang magdadala sa kanya sa akin ang siyang unang makakatikim sa kanya. Nagkaroon ng sama-samang dagandong ng kasabikan, at sumugod ang mga tulisan patungo sa nag-iisang babae. Panoorin ang lihim na sining ng pagpitik ng daliri ko. Isang sigaw ang narinig mula sa likuran ni Baogang, at may narinig siyang humahampas palapit sa kanya. Walang pag-aalinlangan, umikot siya at hiniwa ang bagay gamit ang kanyang espada, na ikinadurog nito. Hahaha, ito ba ang lihim na sining mo sa pagpitik ng daliri? Malamig nang umisi si Baogang. Sandali lang ang kanyang malisyosong tawa, pagkatapos ay umagos ang dugo sa kanyang mukha sa takot. Ay ikaw. Natamba siya ng patiwarik sa lupa, kasama ang iilang kasama sa paligid niya. Ikatlong guro, anong problema? Tumigil ang mga tulisang nakaitim sa kanilang pagtatangkang maabot si Ji Shaoxi, at nagmadaling bumalik upang tulungan ang kanilang namatay na pinuno. Nang marating nila ito, sila rin ay bumagsak sa lupa. Nakahinga ng maluwag si Zuan. Matyaga niyang hinintay na magtipon-tipon ang mga bandido para magamit niya ang kanyang botelya ng lason. Nang dumating ang pagkakataon, muntik nang mabaigo ang biglaang pagdating ni Ji Shaoxi sa kanyang plano. Handa na siyang labanan ang mga natitirang bandidong naligaw palabas ng lugar ng kanilang labanan sa pagtatangkang maabot si Ji Shaoxi. Mabuti na lang at mas bobo ang mga bandidong ito kaysa sa inaakala niya. Dahil sa sobrang kasabikan na iligtas ang kanilang ikatlong Panginoon, nakasalubong nila ang saklaw ng mga epekto ng poison bottle at natambo sila, kaya't hindi siya nahirapan. Buwisit ka, anong klaseng pangkukulam ang ginawa mo sa amin? Galit na sigaw ni Baogang habang nakahiga sa lupa. Ang ki sa kanyang katawan ay tuluyang nasiliuhan, at hindi niya maigalaw kahit isang kalamnan. Parang manhid ang kanyang buong katawan, na parang hindi na ito kanya. Matagumpay mong naloko ang Baogang para sa 333 rage points. Nasabi ko na sa iyo. Ito ang aking finger flick secret art. Ang teknik na ito ay kumukuha ng ki mula sa lahat ng bagay sa loob ng 30 metrong radius. Minamaliit mo ako, at ito ang kabayaran para dyan. Sa kabila ng kanyang matapang na mga salita, hindi nang ahas si Zuan na lumapit kay Baogang. Hindi siya sigurado kung mayroon pa bang bakas ng lason na natitira sa lugar. Kung malason din siya, magreresulta iyon sa kapahamakan. Naiintindihan ko na, bulag kami dahil nang ahas kaming hamakin ka. Mabilis na binago ni Baogang ang kanyang tono matapos mapagtanto ang sitwasyon na kanyang kinalalagyan. Ang nanghihinang ito ay talagang nagkukunwaring mahina sa lahat ng oras na ito. Nandito si Madam Yu, at iyo na siya. Hindi na kami makikipagkumpetensya sa iyo para sa kanya. Natulala pa rin ang mga gwardya ng Yu clan. Napakabilis ng lahat ng pangyayari, hindi nila alam kung ano ang gagawin sa sitwasyon. Fue, dahil sa tingin niya ay sapat na ang oras para tuluyang mawala ang lason, sa wakas ay lumapit si Zuan sa tabi ni Baogang at sinampal ito gamit ang kanyang kutsilyo. Hey, sa tingin mo ba ay nasa kalagayan ka para makipagkumpetensya sa akin ngayon? Sino ang gustong mangasar sa akin at ipakain ako sa mga aso kanina? Sino ang mga gustong samantalahin ang ating mga Shaoxi? Habang nagmamadali siyang lumapit, narinig ni Ji Shaoxi ang matalik na paraan ng pagtawag sa kanya ni Zuan, at namula ang mukha nito. Matagumpay mong naloko ang Baogang para sa 147 rage points. Bilang ikatlong Panginoon ng Blackwind Stockade, namuhay si Baogang na parang isang hari nitong mga nakaraang taon. Kailan pa may nang-ahas na sampilan ang kanyang mukha gamit ang kutsilyo? May mga mata ako pero hindi ko nakilala ang bundok Thai. Maawa po kayo sa akin. Tiyak na maaalala ng ating Blackwind Stockade ang inyong awa. Kahit galit na galit si Baogang, natagpuan niya ang kahinahunan upang banggitin ang pangalan ng Blackwind Stockade, umaasang makapagdudulot ito ng kaunting takot kay Zuan. Natawa si Zuan sa paggamit niya ng idioma. Oh, nandito rin ba ang bundok Thai? Sige, dahil gumamit ka ng mabulaklak na parirala, bibigyan kita ng pagkakataon. Hanggat masasagot mo ng maayos ang tanong ko, hindi kita pakakawalan. Nabigla ang pinuno ng mga gwardya ng angkan ng Yu sa mga salita ni Zuan. Huwag mo silang pabayaan. Sila ay mga kasuklam-suklam na kriminal na pumatay ng maraming inosenteng tao. Inikot ni Zuan ang tingin sa kanya. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na magsalita rito?
Kung gusto mong magdesisyon kung paano sila haharapin, bakit hindi mo sila hinuli ng mas maaga? Namula ang mukha ng kapitan ng gwardya, ngunit wala siyang magawa. Ang mga paghihigpit na ipinataw sa kanilang mga katawan ay pumihil sa kanila na kumilos, anuman ang gawin ni Zuan. Matagumpay mong naloko si Yubin para sa 111 rage points. Lumapit si Zuan sa isa sa mga tulisang nakaitim at sinabing, sisimulan ko sa iyo. Anong mga instrumento ang kaya mong tugtugin? Natigilan ang tulisan. Hindi ako marunong tumugtog ng kahit anong instrumento. Bakit naman matututo tumugtog ng mga instrumento ang mga tulisang tulad nila, na namuhay sa karahasan at pandarambong? Ano pang saysay ng mabuhay sa mundo kung hindi ka man lang marunong tumugtog ng magandang musika? Pang-iinis ni Zuan. Tinapos niya ang buhay ng lalaki sa isang mabilis na paghampas ng kanyang kutsilyo. Matagumpay mong naloko ang mga bandido ng Blackwind Stockade para sa 666 na rage points. Lumapit si Zuan sa katabi niya at nagtanong, kumusta ka naman? Anong mga instrumento ang kaya mong tugtugin? Napalunok ng gusto ang lalaking iyon. Hindi rin siya marunong tumugtog ng kahit anong instrumento, ngunit ang bangkay ng kanyang kasama ay sariwa pa rin sa tabi niya. Imposibleng aminin niya iyon ng malakas. Isang kislap ng inspirasyon ang dumating sa kanya, at sumagot siya, marunong akong sumipol. Saang mundo mo itinuturing ang pagsipol bilang pagtugtog ng instrumento? Hiniwari ni Zuan ang kanyang lalamunan. Namatay ang tulisan na may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Matagumpay mong naloko ang mga bandido ng Blackwind Stockade para sa 666 na rage points. Hindi na nakatiis pang manood ang malambot na pusong si Ji Shaoxi. Lumapit siya rito at tahimik na hinayla ang manggas nito. Kuya Zhu, hindi ba't masyadong malupit ito? Huminga ng malalim si Zuan. Shaoxi, napakabait mo. Kung nahulog tayo sa kanilang mga kamay, ipapakita sana nila sa iyo kung ano ang tunay na kalupitan. Isa pa, hindi ba't binigyan ko sila ng pagkakataong mabuhay? Hanggat mabibigyan nila ako ng kasiya siyang sagot sa aking tanong, hindi ko sila papatayin. Halos maiyak na ang mga bandido mula sa Blackwind Stockade. Paano ito maituturing na pagbibigay sa atin ng pagkakataong mabuhay?